Hello po sa lahat, and ngayon lang ulit ako gagawa ng content. So, gusto lang i-share sa inyo yung nangyari sa kapatid ko na halos 23 or 25 years siyang nag-Saudi. So, ang iniinda lang naman niya doon ay halos yung sumasakit lang yung paglalakad niya. Yun yung naging problema niya. And other than that, wala naman daw siyang ibang nararamdaman. So, eto na nga after nung matagal siya sa Saudi, umuwi at mag-for good na nga. Mag-for good na sana siya. Umuwi siya last year, I think November. And then December, pina-check up siya ng yung hipag ko tsaka ng anak niya para malaman bakit nga yun nangangayayat siya ganun. And ang sa pagkaalam namin, meron siyang diabetes kasi nasa lahi talaga namin yung diabetic. And then yun nga, ang lumabas sa sa kanyang resulta ay type 2 diabetes. So yung una daw is yung parang yung regular diabetes na pag kumain ka ng na nag-form na sugar, yun tumataas, nag-spike yung sugar. So yung isang diabetes naman daw ay yung tinatawag na neuropathic diabetes. Yun yung tumatama sa mga nerve. So yun daw yung naging dahilan kung bakit halos di na nakakalakad si kuya. Nakakalakad pero hindi yung masakit daw pagka itinatapak niya yung mga paa niya sa pag naglalakad siya, ganyan. So, sabi ng doktor na halos patay na daw yung nerve sa mga paa. Yun ang sabi ng doktor. So, binigyan siya ng maintenance. So, malalakas na yung gamot niya. Dahil nga halos di na nga nakakalakad. Siguro, ang nakainom pa siya ng maintenance na December, January, February. And then, ito na nga, sinugod siya sa ospital ulit. Oo, sinugod siya ulit sa ospital. Kasi nakapag-chat pa kami nung hipag ko nun na emergency nga. Na sumasakit daw ang tiyan. Yun, palagi daw sumasakit ang tiyan. And then napansin din ng pamangking ko, yung nag-iisang anak niya na iba daw yung panlasa niya sa mga pagkain. Hindi na daw, halimbawa sinigang, syempre maasim, di ba? Sa kanya mapait. Ganun, nagtataka sila. And then, favorite niya, halos lahat ng magkakapatid, ang favorite bangus. Pinagpaksiw daw ng bangus, syempre maasim yun, di ba? Hindi daw niya kinain. Parang iba daw yung panlasa, ganun. Mapait daw yung luto. Ganun. So, ngayon, yung na-emergency, kasi sumasakit ang tiyan. So, ang nila, sumasakit ang tiyan, and the same time, hirap huminga. Nagtataka sila bakit ganun na parang konting lakad lang, hingal na hingal. So, ang sabi nila ng doktor nga, may pneumonia. So, pina-check up nila. Ang concern nila is yung pneumonia. Pneumonia lang dahil pagka nga naglalakad hinihingal, tapos sabi ng hipag ko, parang tumitirik yung mata. Parang hinahabol ang hininga, tumitirik ang mata, ganun. Akala naman niya, parang parang nagbibiro lang kasi mabiro yung kuya ko . So, dinala nila sa doktor. Sabi kailangan daw ma-CT scan. So, nung dinala nila sa MDH, na CT scan, doon nila nakita na may bukol sa atay. So, ang hinala namin, baka matagal na yun, hindi niya alam. So, ang sabi ng doktor, kailangan malaman kung saan nagmula. So, ang resulta, colon cancer na stage 4. So, lahat kami, parang ako binusan ng malamig na tubig. Gawa nga ng, di ko akalain na ganun. Bilang stage 4 na kagad. Siyempre, ikaw, be ready kung hanggang kailan na lang. Siyempre, kung sa aming magkakapatid,
Masakit yun. Kasi nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Hindi namin nakalain na dadating siya sa time na ganyan. Magkakasakit siya ng ganong klase ng sakit. And yun na nga, wala na kaming So, ang sabi nila ng doktor, iuwi na lang at hintay na lang kung kailan si kuya. So, inuwi na. And then, doon nakita ng mga kapatid ko, nung hipag ko, nung anak niya, ang hirap pala na may ganong sakit. Yung matagal ka sa ibang bansa, bubuo ka ng pangarap. Nag-iipon ka para sa pamilya mo. Tapos, uuwi ka. And then, ang isa pang dyan, lumapit sa OWA kung may makukuha. Wala. Kasi marami pa silang hinahanap na papeles. Hindi ko alam bakit ganyan ng OWA. And then, ayun, ngayon, hindi ko lang alam kung magkano yung dun sa PhilHealth, kung may nagamit sa PhilHealth, ganyan. So, ang sa amin lang, i-share ko lang sa inyo nung gaano katagal sa abroad. Should be talaga mag-iipon. Actually, yung kuya ko, nakaipon naman. Yun nga lang, nagamit na niya sa lahat ng kanyang pagpapagamot. Na biglaan talaga. As in, hindi namin akalain na ganun. Diba? Yung biglang nagkaroon ka ng colon cancer, and then kalat na, nadamay na yung atay, and then yung kanyang baga. Kaya pala, halos hindi siya nakakahinga. Nagkaroon siya ng pneumonia. And then after 8 days, or I think 8 days niya na pahinga sa bahay, masakit ang tiyan. Basta ang hirap pala ng cancer. Ang hirap ng cancer. Talaga. Napaka-traidor niya talaga. Sobra. Kasi yung kapatid ko, wala daw siyang nararamdaman nung nasa Saudi siya. Ang sabi lang niya, halos minsan sumasakit lang yung paglalakad niya. Yun lang. And wala nang, kahit yung mga ibang kasamahan niya doon, nagulat din na bakit ganun na nagkaroon agad si kuya. Actually, sa pagkakaalam ko, ang cancer, hindi yan agad lumalabas. Hindi yan kagad magpaparamdam sa'yo kung walang magti-trigger sa kanya. So, ang palagay namin, ang nag-trigger doon para lumabas yung sakit na yun ay yung pag-inom niya ng gamot sa diabetes niya. Kasi doon lang nagsimula yung sakit ng tiyan niya, nagbago yung yung physical appearance niya, sobrang pumayat. And sa Saudi, wala naman daw siyang nararamdaman na ganun. Bigla na lang nitong umuwi. So, simula nung nakainom siya ng gamot dun sa diabetes niya, siguro kontra, lumabas yun. And nagulat kami, stage 4 na. So, hindi na talaga, kumbaga, usap-usap kami magkakapatid na, Anthony, doon na yun Wala na kaming magagawa, wala na And sobrang bait ng kapatid ko, hindi na talaga siya nagpaalaga. Yun, kung tutusin, ayaw na magpa-hospital niya nun. Ayaw na talaga sabi nung hipag ko Kasi iniisip niya rin yung anak niya. Dahil may dalawang apo na. So yun lang. Ma-share ko lang sa inyo kasi parang for awareness na tayong mga OFW, nalayo sa pamilya, nagtitiis tayo dito sa ibang bansa. Minsan may pamilya na hindi nakakaunawa. Mag-iipon, and huwag tayo maging makasarili sa ating sarili na lahat binibigay sa pamilya. Dapat may magtitira tayo para sa sarili. In the future, ganyan, na-experience namin magkakapatid. So, ngayon, kaburo lang kung kapatid ko, di naman ako makakauwi. Kasi ang schedule talaga ng uwi ko is susunod na buwan pa.
So, hindi na kami nakita ng kapatid ko. Yung kapatid ko namang isa, yung ate ko, nasa Saudi rin. Ay, hindi rin naman makakauwi. And, ganun talaga ang buhay na simula nung sa mother and father ko, doon ko na-realize na ang buhay ng tao talaga sa kailan lang. Kaya hanggat nabubuhay, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Huwag kang yung maging tayo sa kapwa natin, especially sa pamilya. Ganun talaga eh. So, na share ko lang sa inyo. Hindi nadala ng pagluluksaan ng pamilya namin. Nag-iisang kapatid ko yan na lalaki. Na-share ko lang sa inyo. Sana maging aware din sa inyo na katulad nating mga OFW na maging tayo sa sarili natin. Huwag tayong masyadong lahat bigay sa pamilya. Na wag nating pabayaan din ang sarili natin kasi in the end kailangan pa rin natin na may pambala tayo pag uwi ng Pilipinas kasi alam niyo naman sa Pilipinas ngayon gusto kong mag-rant pero sa totoo lang ako as OFW sa Taiwan, takot ako umuwi ng Pilipinas pagdating sa health kasi talagang napakapangit ng health system natin sa Pilipinas. Pag wala kang pera, mamamatay ka talaga. O kung may pera ka man, di ka nga gagaling, gagawin lahat yan para maubos ang pera mo. Dito sa Taiwan, kahit paano, nakaka-survive kami sa pag nagkakasakit kami. Konti lang yung nagagastos namin pagdating sa pagpapagamot and napakaganda ng health system dito kung tutuusin. Kaya mag-ipon pa rin tayo kasi talagang kawawa tayo pag uwi. Yun lang po. God bless po sa lahat.